Ano bang nature ng ahas or ugali ng ahas kapag nakakita sila ng mga hayop or especially ng tao, yan ba'y may tendency automatic tumutuklaw agad? Hindi siya, sila ay naiwas hanggat nakakaiwas. Kaya lang sila napipilitang lumaban at mangagat ng aso o tao kapag sila ay wala nang tataguan. Sila ay nasukol na. Kalimitan ganito ang mga pangyayari niyan. Halimbawa, isang ahas na napalapit sa bahay, nakita ng aso. Tatahulan siya ng aso. Magugulat ngayon si ahas. Siya ay pupurmang palayo, o kaya paglayo niya ngayon, makupurna siya ng aso sa isang sulok. Aakma na ngayon siyang lumaban para ipagtanggol na niya ang kanyang sarili. Para din yan tao, na kapag inapi mo, napipilitang lumaban kahit duwag. Dahil gusto niya ipagtanggol ang sarili niya. Gayon din ang ahas. Kaya lang, ang tingin ng mga tao sa ahas, porket ahas nga, ahas talaga. Yan ay takot sa tao, takot sa kapwa hayop. Kaya lang sila nakagat ng tao o ng mga hayop kapag sila ay nagigipit at wala na silang tataguan. Yan, sila ay napipilitan ng lumaban. Kagaya ng yung mga nakagat na tao, kalimitan hindi sinasadya, naapakan. So nasaktan. Yan, sinaktan nila yung pero hindi nila kita. Hindi din sinasadya ng tao na sila ay saktan. Kaso nga lang, kagaya halimbawa sa mga gubatan, nag-aalaman, nagtatabas, yan, habang nagtatabas itong tao, mayroon pala yung ahas na natutulog sa isang puno ng saging, natuntungan. Yun, kakagatin ka nung kasi nasaktan. Pero hindi ka agad yun kumakagat. Yun ay bumubuelo pa. Dahil sa pag-aaral ko sa mga ahas, kapag nalapitan ng tao, bumubuelo pa yan. Nagbibigay ko saan, nagbibigay pa yan ng babala. Yung unang buwelo niyan, hindi agad yan kumakagat. Yan yung nagpapatatlong buwelo. Yung patatlong buwelo nun, todo-todo na yun. Nandun na lahat. Bigay todo na yun. So, yun patay kung patay. Oh. Kapag sa patatlo niyang ganyan, nakakagat siya. Kaya malma, grabe. Halos lahat ng kamandag niya, papasok doon sa kanyang tinagan. Gayong kabagsik ang ahas pag siya ay nagalit na. Lahat po ba ng ahas talagang makamandag? Or Ang number 1 pinakamatindi ang kamandag ay yung tinatawag datin dito sa Katagalugan na banakon. Na kung tawagin naman ng mga eksperto ay king cobra. Yan ay 100% ang kamandag niyan. Hindi kagaya yan ng ating Philippine cobra. Yung Philippine cobra natin, Samal cobra, black cobra natin. Ito ay lalaking cobra. Ito, lalaking cobra siya. Ito ay halos 90% lang ang kamandag. Hindi ho siya nagwa 100%. Ito ay magwa 100% lang ang kamandag niya pag siya sobrang init na sa araw. Pero kalimitan nito ay hanggang 90% lang. Ay halos magkagabuhay ang makagat nito kapag hindi agad nadala sa pagamutan. Ito ang tinatawag nating Philippine cobra. okay. Kalimitan dito sa Pilipinas, ang mga cobra ay Philippine cobra, Samal cobra, yung banakon, una tinatawag na king cobra. Meron na rin dito na-encounter kami sa panguhuli namin ni Kadok na pagtawag na black cobra. Ito naman kung tawagin ay brown rat snake. Ito ay sabi nung mga ekspertong iba, pero sa aking pagkakaalam at sa aking ko sa mga ahas, ito ay walang kamandag. Oh. Kung may kamandag man ito, 5% lang. Kasi pag nakagat nito ang tao, kalimitan, kasi bihira naman tumangat Pag nakagat nito ang tao, ay kalimitan nilalagnat lang. Yan. Kaya lang ang tao ay naging masama ang takot, kaba, nervyos. Kasi Ang katulad nito, yung ahas tulog, yung talbos tubo. yung tinatawag na taling bilao. Ayun, yun ni pinsan ko sa tao, pinsan ng talbos tubo. Okay. Ito namang gartong brown rat snake ay kamag-anak naman ito ng ahas tulog. Yan sila. Iisang lingwahe nila